Hello po mga kababayan! Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at samahan niyo po tayo po yung magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Doble kayod po ang mga buhaya di umano doon po sa tinatawag ni Congressman Kiko Barsaga sa Crocodile Farm. Doble kayod na po sila para po sa impeachment at ma-impeach nila ang Vice President sa House of Representatives. 60% na daw po ayon po sa kanila. Meron na raw pong 60% ang papabor na yes dito po sa grupo ng NUP at Lakas CMD, mga kababayan. Ito po mga partido na ito. Pakinggan po natin ang balita at panuorin, mga kababayan. Ito po, tutok na tutok po sila sa Vice President. Ibang klase po dahil nanganganib po sila, real talk. Nanganganib po sila pag nanalo ang Vice President na presidente. Marami pong makukulong at marami pong magsusuka ng kanilang mga ninakaw. Hindi kaya. Ito po. The evidence is big. Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera. Wala pa mang botohan, nag-head count ng ilang partido sa Kamara para sa impeachment case ni VP Sara. Sa ngayon, mayorya ng National Unity Party at Lakas CMD umano ang yes sa reklamo. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Pangalawa sa pinakamalaking partido sa House of Representatives ang National Unity Party o NUP. Sa kabuuan, may 55 miyembro ng NUP. Kabilang sa mga huling nadagdag ay ang 3 kongresista ng Maynila na sina 3rd District Representative Joel Chua, Ernest Junicio ng 1st District at Erwin Tieng ng 5th District. They belong to Partido Federal. We generally do not consider their application because that is the party of the president. In the case of Lakas, we have discussed with them the members that have transferred, and we have requested the members to ask the permission of the Lakas leadership. Ayon kay NUP Chair Congressman Ronaldo Puno, may 12 pang nag-a-apply sa kanila pero posibleng 5 na lang daw ang kanilang tanggapin. Ibinunyag din ni Puno na nasa 60% ang kanilang miyembro ang bubotong yes to impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit muli raw silang makikipag-usap sa kanilang mga constituent at aminado siyang may ilan silang miyembro na nahihirapan. Nahirapan yung mga aming mga miyembro kasi when they ask around, everybody says no. I mean, that's just the fact of the matter. Ano? They will call their barangays and everybody is saying no. And never mind daw kung, tuyuan sila ng projects, they don't care. Ganito rin ang sentimento ng pinakamalaking partido sa Kamara, ang Lakas CMD na pinamumunuan ni former House Speaker Martin Romualdez. Lakas CMD has the substantial number, the majority of its member will vote in favor and supporting the impeachment complaint. Sa ngayon, ang Lakas CMD ay may nasa mahigit 60 miyembro pero ginit ni Adyong na hindi magbablock voting ang Lakas CMD dahil ilan sa kanilang mga miyembro ang posibleng hindi bumotong yes dahil sa mga isyong politikal. Kabilang sila Union 1st District Representative Paulo Ortega sa mga nag-endorso ng impeachment laban sa bise na miyembro rin ng Lakas CMD. Ayon pa kay Adyong, nasa 180 na kongresista na ang posibleng bumotong pabor sa impeachment. Samantala, kabilang sa mga miyembro ng mayorya sa Kamara, ang Partido Federal ng Pilipinas na pinamumunuan ni PBBM na may nasa 4 na po na miyembro sa House of Representatives. Kung titingnan, base sa kasulukuyang numero. Yan po mga kababayan, sobra-sobra na po ang numero. Kaya po talagang dyan po sa House of Crocs na tinatawag ni Kiko Barsaga ay talaga pong napakarami pong buhaya di umano. At nakikita po natin kung saan po napunta ang pera ng taong bayan na wala pong investigasyon. Lalong-lalo po ang ginawa pong massive sindikatong korupsyon sa napakaraming bilyong-bilyong pera, mga kababayan. Alam na po natin, kaya po walang matibay at walang konkreto at hindi hinahabol ang korupsyon, mga kababayan, dahil alam na po natin kung saan po talaga napunta ang mga korupsyon, kung saan po napunta ang mga pera ng taong bayan. Alam na po natin, hindi na po natin kailangan pang magsalita ng marami. Nakikita na po natin ang numero ng mga congressman kung saan po di umano napunta ang pera ng taong bayan. Hindi po ba? Dahil kung hindi po sa kanila napunta ang pera ng taong bayan di umano,
sana hinahabol nila ang korupsyon. Hinahabol sana nila at galit na galit sila sa pera na nawala at hindi maipaliwanag dahil walang umaamin. Hindi po ba? 500 plus billion, mahigit 1 trillion ang hinahabol at hinahanap na korupsyon. Kung talaga ang mga taong ito ay hindi sangkot sa korupsyon, matagal na po sanang tapos ang investigasyon at nahuli at naibalik ang mga ninakaw nila. Pero sa kabila nun, nakita naman po natin, hindi po nila layunin na habulin ang korupsyon. Ang layunin po nila ay protektahan ang mga magnanakaw. Dahil ang magnanakaw ay sila rin, di umano. Yan po mga kababayan, expected na po natin yan. Dahil mismo si Congressman Pulong ay siya na rin po ang nagsasabi na grabe raw po ang pera, umaapaw daw po ang pera dyan, mga kababayan, para lang po makuha ang numero na gusto nila. Grabe raw po ang pera dyan at pinangalanan po ang nag-iisa, mga kababayan, na charis ng bayan, di umano. Ang nasa likod daw po niyan, ang may hawak ng baton na sinasabi po ni Atty. Rowena Guanzon kung sino ang may hawak ng baton. Expected na naman po natin yan, mga kababayan, na talagang i-impeach at talagang i-impeach po nila yan dahil nga po lahat po sila ay mapupunta sa bangin pagka po naupo ang Vice President. Good luck na lang po. Talagang ganun po eh. Mas marami po ang masasama kisa po sa mabubuti. Lalong-lalo po sa House of Representatives. Mabibilang mo na lang po ang mabubuti na mga politiko dyan, di umano. Pero mas marami po, di hamak, ang nagpakasama at nagpakademonyo sa pera at sa kapangyarihan. Hindi po ba? Ingat-ingat na lang po, Vice President. Talagang ganun eh. Na napunta ka sa mga ulupong at talagang pinagkatiwalaan mo ang mga buhaya. Mahirap magtiwala sa ulupong at lalong mahirap magtiwala sa mga buhaya, Vice President. Nadali ka nila sa bait-baitan at mga mabubulaklak na salita. Nadali ka at nadali ka sa kasinungalingan. Talagang ganun eh. At may pag-asa pa naman. Darating pa naman ang panahon ng kanilang kabagsakan. Babagsak at babagsak din naman po ang mga tao na yan. Hindi naman po panghabang buhay yan. At yan naman po mga tao na yan ay may pagsusulit po yan. Ipagsusulit naman po nila yan. Yung mga ginawa nila sa taong bayan. 4 na taon, mag-4 na taon, saan po tayo dinala ng mga demonyong yan, ng mga hayop na yan, ng mga buhaya na yan, di umano? Politika, korupsyon, yung mga hayop na yan. Busog na busog sa pera, pero ang trabaho sa'yo, puro pang sariling interes, mga kababayan. Ingat-ingat po kayo mga kababayan at syempre po sama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang ating Vice President at ang dating Pangulo at ang kanyang buong sambayanan. Ang dating Pangulo, mga kababayan. Sama po natin sa mga dasal na sila po'y maingatan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal nyo. At thank you rin po sa nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy na nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At ganun din po, maraming salamat po at shoutout po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po kay Sir Eric Hershaw ng Canada, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Jobilin Watanabe ng Japan, Jim Aris sa United Arab Emirates, si Annie Jo, Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA, Jesus Valdefena, Rolando Timbol na Alberta, Canada, si Melchorita Espinosa, Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, at Rolando Guerrero. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyo lahat. God bless po sa atin lahat. Tis-tis lang po muna tayo mga kabayan at dasal-dasal. Paalam. Bye-bye.